Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ito. Sinasabotahe ba nito ni Senator Amy Marcos etong Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson? Sapagkat po kahapon, ayan mga nilabas niyang kwento. Sabi niya sa impormasyon ni Senator Amy Marcos, magre-recant umano si Orly Goteza at iba pang testigo sa flood control scam. Paano yun pagka nag-recant? Lalabas na ba siya sa kampo ng Marines? Hindi ko alam kung kung saang Marines yung tinutukoy nila rito na cuddler daw nito ni Gutesa. And then sabi pa niya, hindi rin anya dadalo si Congressman Martin Romualdez sa Blue Ribbon hearing. Kalokohan na niya na nakonsidera si Romualdez na state witness. Di ba? Panira eh. Etong si Amy. Mabuti na nga lamang po kanina doon sa hearing, di ba? Nalinaw nung latter part tinatanong etong si Prosecutor General kung meron na bang bukod kay Yusek Bernardo, meron pa bang iba na naikonsidera na bilang state witness? Ano ho ang sinabi doon? 'Di ba? Ang sabi niya ay wala pa. Yung iba sila Bryce Hernandez, wala pa, hindi pa naka-admit yung mga yon. Kasi nga pinag-aaralan pa yung proseso nila. Importante rin kasi yung necessity ng testimonya. Yung tipong wala kang mapagkukunan ng ganyang impormasyon kundi sa iyo lamang. Tapos yung mga testimonya mo, ebidensya mo, o akusasyon mo, may corroborative. Di ba? Statements or proof. Para masabi talaga na may katibayan nga talaga yung iyong mga pinagsasabi. Kaya sa ni Amy rito, si Insang Martin Romualdez nasa WPP na. Yan, napahiya na siya doon. Asa ba video ng Lokring na to? Eto. Not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Yan na, sigurado daw ho siya dyan magre-recant yung mga testigo. Tapos ano nangyari kanina? Walang testigo na nag-recant? Diba? Isa lang ang nangyari, walang Martin Romualdez na dumalo. Yun lang. Inabangan ko pa naman kanina talaga, tinapos ko to, 6 hours, almost 6 hours, yung Blue Ribbon hearing kanina. Walang Gutesang dumating. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Grabe, no? Halos. Tingnan yung mga term niya, no? Halos tinutukan. Alam niyo, papasok po sa isipan ng taong bayan, sa psychology, tinutukan ang pamilya at mga anak. Hindi ba? Yun eh. Ang tatanim sa isipan ng taong bayan na grabe naman ang ginawang pamimeresure kay Gutesa, ginamit yung kanyang pamilya, tinutukan yung kanyang asawa at anak. Ganon din sa ibang mga testigo. Kaya nagsipag-atrasan, kaya nagsibawi ng kanilang mga testimonya. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Gutesa? Si Gutesa. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge. Pinakamabigat, hindi ka papanindigan. Di ba? Alam yung ginawa lang naman kasi nila kay Gutesa, pinapunta ng Senado para mag-black propaganda. And afterwards, wala na. 'Di ba? Ang yabang nga hindi ko kailangan ng proteksyon ng Senado o ng DOJ. Meron akong peng-peng. Kaya kong sarili ko
Tsaka maraming mga ano tayo na ano yun, nakabuntot sa kanya palagi. Doon po sa salita na yun ni Gutesa, huli ko na po na etong si Gutesa ay may handler talaga na nag-deliver sa kanya doon sa Senate, di ba? Na merong nag-pick up rin sa kanya, sumundo sa kanya, dinala siya kung saan. Oh, pagkatapos nun, nung hearing na yon. Tapos hindi na siya pinalitaw uli. Kasi, yun lang naman ang layunin nila. Kumbaga ho, makapagbagsak ka na dyan ng pollution. And then, umalis ka para hindi ka maperwisyo. At huwag ka nang bumalik para hindi mo malanghap yung masamang epekto ng pollution dala-dala mo na ibinagsak mo dyan. And that is what actually happening. Diba? In regard to Gutesa. At matapang na ibinunyag ang lahat, talaga naman tinakot ng todo-todo. Matapang na ibinunyag ang lahat. Sino lang ba binunyag nun, Amy? Hindi ba si Martin Romualdez lang naman yung tinumbok niya? Oh, binanggit niya si Saldico, binanggit niya si Eric Yap. O ang dami na masangkot dito eh. Anong lahat? Diba? Hindi pa nga niya nabanggit yung flood control niyo sa Ilocos Norte eh. Ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, siguro esa lang ba o may iba pang witness na magaling? Sorry? May intention po ba na may pagtakpan doon sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na O yun, sinong namin ang tinutukoy ni Amy? pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Gutesa... Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya na umpisa O iba pang Marines ay magbaliktaran. Bakit ba nabanggit ang iba pang Marines? Hindi ano yun. Ang gusto niyang palitawin, yung mga Marines po. Hindi ba there was a phone conversation na ipinakita ako sa inyo ng pagkatapos na maisiguro nila Martin Romualdez at ni Saldico na yung daily allowance ng mga sundalo ng mga Marines ay naaprubahan na. 'Di ba? Ngayon, ang kwento ng DDS, kwento ng mga taga Bukid ay ginawa nila yan para magkaroon ng utang na loob ang mga kasundaluhan sa kanila. No, kaya binabanggit ni Amy ngayon na kahit na magbaliktaran na ang mga Marines. Ngayon, sinasangkot niya ngayon ng mga Marines. Para kahit papaano siguro makapaghasik din ng lason sa isipan ng mga to at magkudeta. Sumali sa pagkukudeta. na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Ang sambayan ng Pilipino. Naniniwala na kung ano peke daw, yung Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Yung notary. Ang invalid lang po kasi doon, yung notary. Sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina sa Blue Ribbon hearing, ang sabi niya, yung testimonya ni Gutesa remains valid. Okay? Kasama yan sa isasubmit nila sa ICI. Bahala na si ICI sa kanilang determination kung yun bang testimonya niya ay katanggap-tanggap bilang ebidensya. Kasi hindi po dumaan sa questioning yung kanyang testimonya na masasabi na ito'y napanindigan niya. Oh.
Diba? Ngayon, pag nireject ng ICI ang testimonya ni Gutesa, panira na naman yan sa admin. Siyempre, tatangkilikin na naman po ng mga taga-Batis yan. Dahil para sa mga taga-Batis, kapag may sinabi na kontra sa presidente o sa kaalyado nito, valid agad. Tama na kaagad, katanggap-tanggap na kaagad. 'Di ba? Kahit na maisipan lang sana nilang tignan muna ang validity nito. 'Di ba? Legit ba talaga 'yan? Wala sa kanila. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino Kami nga nililin lang mo eh. Never again talaga mga kababayan, never again. hindi na po magpapaloko. So, never again na to, Amy. O basta, yun na yun. Di ba? Grabe ano? O basta. Mga terminology chismosa eh. Abang Ang mga naghahasik ng nag-insinuate. Tapos bahala ka na ngayon mag-interpret. Ikaw na ngayon ang gugulo. Ikaw na ngayon ang magpapagulo ng isipan mo. Yan sinasabi ko. Makapaghasik lang ng lason sa isipan and then wala na silang pakialam. na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Paano itinago that abduction or kidnapping? 'Di ba? Yung mga gustong magsalita, Pero ang buong kapulungan, nakadroga yata. nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman Daan-daang namatay sa flood control? natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ang sino yung nasa likod ng pananakot? Sorry. Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino ba? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Sila. Ibig sabihin, hindi po isang tao lang. Gusto nyo bang malaman kung sino yung tinutukoy niya na sila? Type 1, sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga tao na tinutukoy ni Amy na nananakot, tumutok sa anak at asawa ni Gutesa. Pero may unahan pala yun, halos tumutok. Type 1, okay, may nag-type ng 1. Si Martin Romualdez at saka si PBBM. Ang sinasabi niya na tumutok sa pamilya ng mga witnesses tulad ni Gutesa. Sila rin yung nagtago dun sa mga gusto pang magsalita. Kwento niya lang yun ni Senator Amy Marcos. Ginawa niya ho yan a day before the resumption of Blue Ribbon Committee hearing headed by Senator Ping Lacson. Tangingot naman ito. Alam mo, wala naman nag-uutos sa akin, wala sa akin nag-uutos mag-live. Alam mo, ganito lang yan eh. Kung dapat mag-live, kung may utos na ganyan, dapat kanina pa. Naglaro pa ako, nag-games pa ako eh. Naglaro pa ako ng Red Alert eh. 'Di ba? Ba't ako nag-live ngayon? Napakaganda ng topic na to. Kasi, Diyos ko po, ramdam na ramdam ko ang nakikitang pag-asa ng mga taga-Batis ng Kamangmangan. Tapos babasagin ko sa paliwanag. yung ngit-ngit ng ang papalit sa kanilang kalooban. 'Di ba? Kasi paniwala nila yung mga sinabi ni Zaldico sapat na. Para sabihin ko sa inyo, mas nakakatakot pa yung akusasyon dati kay PBBM na siya ay nag-addict. Siya ay nagdroga. Mas nakakatakot pa yun.
kesa dito na statement ni Saldico. Alam nyo ba, yung sinasabi nga sa legal principle na for those who come to the court of law for a relief, legal relief, make sure your hands are clean. Diba? Kung pupunta sa korte, tapos sasabihin niya, ay mayroon akong ebidensya, bla bla bla, ganito, ganyan, ito yung mga inaakusahan ko. Teka muna, ano bang credibility mo? Baka ikaw pa yung isa sa mga most guilty. Diba? Ganun ang gagawin. Ay, nako po. Amy. Kaya ako nakikita ko mga kapatids, ito, ginagawan to ni Amy Marcos, ay sinasabotahe niya po yung pagdinig nito ni Senator Ping Lacson. Naalala ko rin dati yung chismis na ginawa nito ni Amy. Ito. There are also allegations that, first of all, several weeks Ito po, kung na nagkakamali, April 2024 ito. April 2025, a month after Duterte's arrest. Okay, by ICC. ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Uso naman Walang tumama no? Di ko alam kung sino nagre-report sa kanya nun. Di ba kayo mga bakla ng mga alipores niya? Wala. Yung mga 5 mga pulis, ano nangyari? Walang warrant. Tapos si Sara naman daw nasa ilalim, pero siya yung uunahin. Diba? Talagang napakahayop ng ugali ng babaeng ito. Ay, nako. Napaka-chismosa. Alam nyo, hindi po dapat nananatili. Dapat yung mga chismosa, yan po dapat ay pinarurusahan ng perpetual disqualification. Diba? Kasi pwede nilang maipahamak ang bansa dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon. Tapos na-pick up ng ibang bansa na naisip tuloy nila na may masamang banta ang existence ng Pilipinas para sa kanila. Kaya mainam pa, upakan na nila ang Pilipinas. Enak po siya, mapapahamak ang mga Pilipino, magkakandamatay dahil sa chismosa. Ganun yun Tapos saka sasabihin, hindi yun lang naman yung naulinigan ko. Ay, maraming buhay ng sinira ang mga chismosa sa totoo lang. ng chismis ngayon, chismis rin po. Niisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Leche ka. Oh my God. Diba? Tapos pagpapapaniwalaan na ng mga taga-batis ng kamangmangan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Kung taganat mas gustong paniwalaan yung puro chismis kumpara doon sa sa nagpaputok ng problemang ito ng korupsyon at umaksyon. 'Di ba? Hindi katulad na ginawa ni Digong noong 2020 na nag-imbestiga etong PACC, binigay yung listahan sa kanya. Ang ginawa niya, i-dismiss niya ang korupsyon sa DPWH. Ang pagkatapos doon, ano nangyari? Walang mga nakasuhan. Di ba? Yung pastillas nga, hindi niya naalis Nasuspindi lang, pinakasuhan niya. Nasuspindi lang ng ombudsman na 60 days.
Oh, nung mag-SONA siya, pinagmalaki niya sa SONA niya. Pagbaba niya ng rostrum, sinabi sa kanya, hindi sila natanggal. Actually, last day ng suspension nila ngayon. Balik na sila ng NAIA. Paktay. Right, sabi ni Ma'am Eva Punsala, naniniwala ako na kahit anong gawin nilang panira kay PBBM, kailanman di sila magtatagumpay. Diyos ko, sana magkaisa na kayong mga Pilipino para sa ikaw unlad ng bayan. That's correct, di ba? Pwede namang ilubog yan sa sa baha eh. From Romeo Fuentes, ang gusto namin, umuwi sa Pilipinas at makulong at bawiin ang mga ninakaw at mag-tell all na notary at permado niya.